Noong December 9, 1965, daan-daang katao ang nakawitness ng isang kakaibang bagay na nag-crash sa kagubatan ng Kecksburg, Pennsylvania. Noong umaga ng December 27, 1980, dalawang US Air Force patrolmen ang nakakita ng glowing metallic object na palutang-lutang sa Rendlesham Forest. Sa pagitan ng 1989 hanggang 1990, daan-daan ang nag-report na nakakita sila ng triangular-shaped objects sa himpapawid ng Belgium. Noong January 5, 2000, isang business owner at iilang police officers ang nakakita ng isang malaki at maliwanag na bagay sa alapaap sa may Illinois. Libu-libong tao ang nag-report na may nakita silang kakaibang bagay na nasa alapaap. Minsan mabagal at biglang bibilis, minsan parang tumitibok. Kahit dito sa atin, may mga reports na nakakita daw ng UFO. Ito nga ba ay mga alien spaceships, military aircraft, o heavenly bodies? Noong mid-20th century, ang US Air Force ang nagpangalan sa mga bagay na ito bilang UFO o Unidentified Flying Object. Hindi porket UFO ay alien na. Ito yung mga bagay na hindi pa nakikilala sa radar ng Air Force. Halimbawa, mga weather balloons, mga eroplano sa ibang lugar o ibang bansa, mga unknown lights o unknown aircrafts. Pero habang tumatagal, ang UFO ay mas naiuugnay sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag, ang mga aliens. Noong 1940s, ang United States ay nakatuon sa pagre-research patungkol sa UFO. Ang US Air Force noong 1948 ay nagsimulang mag-imbestiga sa ilalim ng programang Project Sign. Noong tumagal, ito ay napalitan bilang Project Blue Book. Simula 1948 hanggang 1969, mayroong humigit sa 12,000 UFO sightings. Oo mga boss, sobrang dami. Pero alam nyo ba na 11,917 dito ay nadiskubre na terrestrial objects lamang? Kagaya ng satellites, weather balloons at weather phenomena, katulad ng mga refleksyon ng kidlat. Ayon sa report, mayroong 701 cases na na-report na wala pa ring eksplanasyon kung ano ang mga ito. Gabi ng summer ng 1947, ang mga residente sa labas ng Roswell ay nakakita ng kakaibang liwanag sa himpapawid. At maya-maya pa, nakarinig sila ng malakas na tunog na parabang isang bagay na nag-crash. Kinaumagahan, si Mac Brazel na isang ranch foreman ay pumunta sa kanyang mga tupa para i-check ang mga ito. Dito niya natagpuan ng kakaibang mga debris. Agad niyang kinontak ang local sheriff at ang local sheriff naman ay tinawag ito sa mas mataas sa kanya. Eventually, ang debris na ito ay nadala sa Roswell Army Airfield at nilipad papuntang Wright Field sa Dayton, Ohio. Noong July 8, 1947 naman, si Colonel William Blanchard ng 509th Bomb Group sa Roswell ay nagpatawag ng press con. At dito, sinabi niya na ang kanilang natagpuan sa Roswell ay isang crash disk. Ilang oras matapos ito, si General Roger Ramey, commander ng 8th Air Force sa Fort Worth Army Airfield sa Texas, ang nagpatawag ng pangalawang press conference. At dito, pinabulaanan niya ang unang press conference. Ayon sa kanya, ang debris na nakuha nila ay mula sa isang weather balloon at ang radar detector nito. Pero syempre, ang pinaniwalaan ng mga tao ay ang naunang press conference. At obviously, ito ay pinipilit na itago ng gobyerno. Naniniwala mga UFO believers na ang gobyerno ay nakakuha ng alien aircraft, pati ang mismong alien. May mga eyewitness din na nagsasabing may nakita silang mga katawan na dinala ng military. May iba naman nagsasabi na nakita nilang ino-autopsy ang alien. May ibang mga UFO witness na nagsasabi din na pinuntahan sila ng mga men in black
Hindi yun sa palabas mga boss ha, mga lalaking nakasuot ng black suits at sila ay pinapatahimik patungkol sa kanilang mga nakita. Ang mga men in black ay hindi agad nakilala sa publiko. Sumabog lang ang impormasyon na ito noong pinublish ni Gray Barker ang kanyang libro na They Know Too Much About Flying Saucers noong 1956. Pinaniniwalaan na ang mga men in black ay posibleng ang mismong mga aliens o hindi naman kaya ang mga secret agents ng mga gobyerno kung saan sinusubukang patayin ng apoy patungkol sa mga UFO sightings. Noong 1969, sinut down ng Air Force ang Project Blue Book. Ayon sa kanila, walang konklusibong ebidensya patungkol dito. Kahit na sinabi ng gobyerno na tapos na ang Project Blue Book, marami pa rin naniniwala na ang gobyerno ay may tinatago patungkol sa sekretong project na ito. Ang UFO sightings ay madalas may ugnay sa alien abductions kung saan ang biktima ay dinadala sa isang alien spacecraft at dito pinag-eksperimentuhan ng mga ito. May mga reports din na nag-i-interbred sila o yung nakikipagtalik sa mga tao para masubukan ang human-alien hybrid. Ang mga UFO ay naiuugnay din sa mga crop circles. Ang mga UFO ay kadalasan nasisisi din sa mga animal mutilations, mga baka, kambing, kabayo at mga usa kung saan natatagpuan ng mga ito na wala ng dugo na para bang hinigop at ang iba sa mga organs ito ay wala na. Ang mutilation ay naiuugnay sa mga UFO dahil sa precision ng surgery nito na halos imposibleng magawa ng normal na tao. Kapag nagkaroon ng UFO sightings, may mga strange phenomena na nare-report. Katulad na lang ng interference sa mga TV o radio stations, yung tipong biglang nagkakaroon ng static. O hindi naman kaya mga electrical dysfunction kung saan ang mga appliances ay magmamalfunction. Ang mga UFO spacecraft ay kadalasan nag-iiwan ng mga hints katulad ng sunog na lupa o mga halaman o hindi naman kaya na flat ito na para bang merong isang bagay na lumapag dito na mga puno nagsitumbahan dahil sa bigat nito. Ano nga ba mga ito? Ito ba ay alien spacecraft mula sa extraterrestrial beings o ito ay mga terrestrial objects na hindi pa natin na-identify? Sa mga naguluhan, mga boss, ang ibig sabihin ng terrestrial ay related sa Earth, galing dito sa ating mundo, habang ang extraterrestrial naman ay sa labas ng ating mundo. Sa katunayan, nagkaroon ng survey sa Amerika patungkol dito at halos majority ng mga Amerikano ay naniniwala na mayroong intelligent life na nag-e-exist sa labas ng ating mundo. 60% ng poll na ginawa ng CNN noong 1997. Ayon sa poll, 50% naniniwala na ang mga aliens ay nag-a-abduct o nangunguha ng mga tao, habang 80% naman ang naniniwala na ang gobyerno ng USA ay may tinatagong sekreto patungkol sa mga aliens. Totoo nga bang nag-a-abduct ang mga aliens sa mga tao? Maraming naniniwala na oo. Pero ang posibleng unang account ng alien abduction ay mula sa New Hampshire na sina Barney at Betty Hill. September 19, 1961. Ang mag-asawa ay nag-drive sa isang rural area sa central New Hampshire nang may bigla silang makitang liwanag na gumagalaw sa itaas ng himpapawid. Habang papalapit ito ng papalapit sa kanila, nakita nila na ito ay malaki at flat na mayroong multicolored lights at maraming mga bintana. Kinuha ni Barney ang kanyang binoculars at sinubukan itong tignan. Dito, nakita niya na may mga nilalang sa loob. Dahil sa takot ng mag-asawa, agad nilang pinatakbo ang kanilang kotse para makauwi agad. Subalit, ilang araw matapos ito, si Betty ay nagkaroon ng masamang panaginip. At sa panaginip na ito, nasa loob siya ng isang aircraft. Sinalang sila sa hypnosis at dito naalala nila na dinala sila sa alien spacecraft at pinag-eksperimentuhan. Totoo nga ba na sila ay na-abduct? Maraming naniniwala pero syempre
marami ding mga hindi sumasang-ayon. Ayon sa ilang skeptics, ang alien na inilarawan ni Barney ay kaparehas ng alien sa Outer Limits. At ang nakakapagdagdag sa paghihinala ng mga skeptics, ang Outer Limits ay pinalabas 12 days bago pa ang hypnosis. Posible bang ito ay isang hoax at ang dinidescribe ni Barney ay ang nakita niya sa isang TV? Well, it still remains a mystery mga boss. Pero hindi lang yan ang reports ng alien encounters. Maraming mga abductees ang nagsasabi ng parehas na pakiramdam kung saan sobrang liwanag at hindi sila makakilos. Tapos nararamdaman nila na sila ay binubuhat pataas sa alien spacecraft at dito ini-examine sila at pinag-eeksperimentuhan. May iba pang nagsasabi na kinukuha daw ng mga aliens sa mga sperm or egg cells para i-test kung sila ba ay makakabuo ng alien-human hybrid. May iba ring nagsasabi na nakakita nila ang kanilang mga offspring sa kanilang susunod na abduction. Ang mga paglalarawan na ito ay parang imahinasyon lamang, pero ayon sa mga ilang researcher, ang mga alien abductees ay pare-parehas na mayroong post-traumatic stress disorder dahil ang mga ito ay mga war veterans kung saan noong pinakinig sila ng tunog na halos kaparehas ng tunog na na-experience nila nung sila ay na-abduct, ang kanilang mga kamay ay nagpapawis, ang mga muscles nagko-contract at bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Ito ay ayon sa July 2004 issue ng Psychological Science na nilathala ni na Richard McNally at ng kanyang mga kasamahan. Ang nakakapagtaka dito, ang ilan sa mga abductees ay nawawala at nire-report na sila ay missing. Pag nakitan sila, karaniwan meron silang mga kakaibang surgical wounds o hindi naman kaya mga sugat sa katawan. Although ang mga alien reports ay nag-peak nitong last half century lamang, hindi na ito bago noon pa man. Sa katunayan, sa ancient Indian Sanskrit texts, inilarawan ang mga lumilipad na mga bagay at tinatawag itong Vimanas. Ginagamit ito ng mga Diyos para makipaglaban sa alapaap. The movements of the Vimana are such that it can vertically ascend, vertically descend, move slanting forwards and backwards. With the help of the machines, human beings can fly in the air and heavenly beings can come down to earth. Totoo nga ba ang mga UFO? O sila ay gawa lang ng malilikot nating imahinasyon?